Mula sa loob ng tren, sinundan ng isang misteryosong lalaki ang takot na babae papunta sa kanilang bahay. Pero nang maabutan niya ang babae, laking gulat nito. Sabi nunyag ng misteryosong lalaki. Ang buhay ng nurse na si Becky at ng lalaking si Julian ay talaga namang magkaiba na para bang nasa langit at lupa sila. Pero ang paghihirap na kanilang nararanasan ay masasabi nating parehas lamang. Parehan nilang nararamdaman na parang nasa impyerno sila sa dami ng mga pagsubok na kanilang kinakaharap sa araw-araw. Hindi magkakilala si Becky at si Julian. Ni minsan, hindi pa nila nakita ang mukha ng isa't isa. Ngunit, may pareha silang istorya na pwedeng magdugtong sa kanila. Pagdating ng araw, si Becky ay nagtatrabaho bilang isang nurse. Katatapos niya lamang ng duty niya isang gabi. Pagod na pagod siya sa magdamag na pagtatrabaho sa ospital. Talaga namang hindi madali ang kanyang serbisyo. Napakaraming mga pasyente ang naririnig niyang dumadaing ng sakit. Marami na rin siyang nasaksiyang namatay sa harapan niya. Hindi ito ang trabahong pinangarap ni Becky noong siya ay bata pa lamang. Ngunit dahil na rin sa hirap ng buhay, napilitan siyang i-pursue ang karera na hindi niya naman gusto. Ang pagiging isang nurse kasi ay pangarap sa kanya ng kanyang nanay. Matagal nang patay ang tatay niya. Bukod pa ron, meron din siyang baldadong kapatid na kung sana hindi nga nito kayang kumilos ng mag-isa lamang. Kaya naman simula noong hindi na rin makayanan ng nanay niyang makapagtrabaho, si Becky na ang nagsilbing breadwinner sa kanilang pamilya. Noong una, plano lamang ni Becky ang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman kumuha na lamang siya ng nursing. Ngunit pagka-graduate niya, nahirapan siyang magtayo ng sarili niyang negosyo. Dahil na rin sa nangangailangan na ang kanyang pamilya, lalong-lalo na para sa pinansyal na aspeto. Kaya naman pinagsantabi na muna ni Becky ang kanyang pangarap na makapagpatayo ng isang maliit na restaurant. At sa halip ay nagtrabaho siya bilang isang nurse. Sapat naman ang kinikita ni Becky sa kanyang buhay. Sa katunayan nga niyan, may naitatabi pa siya. Ngunit nawala naman siya ng oras sa kanyang sarili. Araw-araw, tuwing pagkatapos niyang magtrabaho, dediretso siya sa kanilang bahay na kung saan ay dito niya naman aasikasuhin ang kanyang kapatid at ibibigay ang mga pangangailangan ng kanyang nanay na sa mga pagkakataon na ito ay sobrang tanda na para kumilos. Lagi namang naiiyak si Becky sa tuwing gabi, sa tuwing iniisip niya kung gaanong karaming responsibilidad ang nakaata sa kanya at daladala niya sa kanyang balikat. Samantala, ang lalaking si Julia naman na naninirahan sa kabilang dulo ng kanilang syudad ay isang lalaki na napakaraming karanasan na kung saan minsan siyang naligaw sa buhay. Gumamit siya ng mga pinagbabawal na gamot hanggang sa tuluyan na nga nitong masira ang kanyang kinabukasan. Pakiramdam niya huli na para magbago at katulad ni Becky, wala na rin siyang nanay. Tatay niya na lamang ang kanyang nakakasama at ang kanyang isang anak na wala nga ring nanay dahil iniwan na lamang sila ng nanay nito. Dulot na rin sa hindi na nito matiis ang pagka-addict ni Julian. Sa mga pagkakataong ito, nasa 30 taong gulang na si Julian. Wala pa ring pangarap sa buhay, walang magawa at hindi pa rin siya tuluyang nakakabangon mula sa kanyang madilim na nakaraan. Sa katunayan yan, matagal niya naman nang tinigilan ang kanyang masasamang mga bisyo. Pero hindi na lamang ito mapagtatanto kung hindi nagkasakit ang kanyang anak. Napag-alaman kasi na may buta sa puso ang anak niyang babae na sa mga pagkakataong ito ay nasa 6 na taong gulang pa lamang. Kaya naman, dito na nagbukas ang isipan ni Julian na kung saan, kaysa i-google niya sa bisyo niya ang pera, gagawin niya na lamang ang lahat para maibigay ang pangangailangan ng anak niyang si Christina. Pareha naman si Becky at si Julian sa aspeto ng hindi na sila humahanap pa at umaasa na makakatagpo sila ng isang tunay na pagmamahal sa ibang tao. Pakiramdam nila, mas malaki ang problema nila na kinakaharap sa kanilang sarili at pamilya at wala na silang oras pa para sa ganitong bagay. Hanggang sa isang araw, may malakas na katok sa bahay nila Julian ang nagpagising sa kanya at ang kumakatok ay ang kaibigan niya palang si Mark. "Pre, Julian! Gising! Julian!" Sigaw nito mula sa labas ng kanilang bahay. Agad namang naalimpungatan si Julian. Pagkabukas ng pinto, doon bumungad sa kanya si Mark. "O pre, ang aga-aga, ba't ka nang gigising?" Tanong nito sa kanya.
Di ba naghahanap ka ng trabaho? Kailangan kasi ng mga construction worker doon sa tabi ng hospital. Nagpapatayo sila ng extension doon. Gusto mong sumama? Kailangan pa namin ng 5 tao kung sakali. 4 na lang hahanapin namin kapag sumama ka. Huwag ka mag-alala. Hindi naman nababawasan yung sahod mo. As is na yun. Malaking tulong na rin yun para kay Christina sa anak mo. Sigurado naman ako na kulang yung budget mo pambili ng mga gamot niya, di ba? Pagpapaliwanag ni Mark. Agad namang kinuha ni Julian ang kanyang damit at masayang tumugon sa kaibigan. Oo naman pre. Pwede na ba ngayon? Pupunta na ba ako ngayon sa site? Masayang wika nito. Maya-mayang hapon pre. Sunduin na lang kita dito. Kung sakali pala, panggabi yung pasok natin. Kaya i-adjust mo na rin yung tulog mo. Sige pre, una na ako. Pagpapaalam nito. Masayang-masaya naman ang loob ni Julian dahil sa wakas ay makakahanap na rin siya ng isang trabaho na magbibigay ng sustento sa kanyang pamilya. Matanda na ang tatay ni Julian ngunit nagtatrabaho pa rin ito para mabuhay sila ng anak niya. Kaya naman, nang mapagtanto ni Julian ang mga maling bagay na nagawa niya sa buhay, sobra na siyang nahihiya sa tatay niya. Ayaw niya na itong pagtrabahuin ngunit wala siyang magagawa. Hindi rin naman kasi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman, pahirapan para sa kanyang makahanap ng trabaho. Naiiyak na lamang minsan si Julian sa tuwing iniinda ng anak niyang si Christina ang gutom. At mga gabi na hindi ito makatulog dahil sa kumakalam niyang sikmura. Ngayon, pwede niya nang baguhin ang kanyang buhay. Pwede niya siyang mapagtrabaho ng isang marangal na trabaho na kung saan ay hindi man ganoon kalaki ang kita. Ngunit kahit papaano ay makakatulong naman ito sa kanila. Lahat ng bisyo ay iniwan na ni Julian mula sa sagerilyo, alak at paggamit ng pinagbabawal na gamot. Handa na siyang magbago. Pero ang hindi niya alam ay isang napakahirap na daan ang kanyang lalakbayin tungo sa pagbabago na kanyang hinahangad. Kahit kasi may trabaho na siya, hindi pa rin maiwasan ang tukso na lumapit sa kanya. Ang mga dati niya kasing kaibigan na nakakasama niya sa bisyo ay patuloy pa rin siyang kinukulit na bumalik na sa kanilang dating gawi na palagi namang tinatanggihan ni Julian. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng isang mainit na konfrontasyon sa pagitan ng grupo ng mga dating kaibigan ni Julian at ng lalaki. Ano ba nangyayari sa'yo? Sinanay mo kami sa ganitong sistema tapos ngayon sasabihin mo ayaw mo nang sumama sa amin. Kanino na lang kami gaget niyan? Pahirapan na kami makahanap. Kailangan na namin Julian. Kung ikaw ayaw mo na ng bisyong to, kami, hinahanap ng katawan namin yon. Kaya tulungan mo kaming maghanap. Kung hindi, sisigurado ko sa'yo. Mahihirapan kang dumaan sa kalsada na to araw-araw. Pananakot ng isa sa mga dating kaibigan ni Julian. Wala namang magawa ang lalaki kundi sumunod sa mga dati niyang kaibigan. Pero pinangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya gagamit. Nagsilbi na lamang siyang middleman na kung saan ay siya ang kinakontak ng mga ito sa tuwing gusto nilang gumamit at bumatak ng pinagbabawal na gamot. Nakokonsensya si Julian sa kanyang ginagawa pero mas kawawa naman ang kanyang anak kung may mangyayaring masama sa kanya. Kaya naman naisipan niyang panatilihin na lang muna ang ganitong sistema hanggang sa hindi pa siya nakakahanap ng mas matinong trabaho. Samantala, ang buhay naman ni Becky ay paunti-unti nang gumiginawa, lalo na at hindi niya sinukuha ng kanyang mga problema. Ngayon na nakapag-ipon na siya ng bahagya, nakapagtayo na siya ng isang maliit na restaurant na kung saan nagmamanage siya dito ng mga tao na mangangalaga ng restaurant. Sigurado niya na kaunti man ang kanilang mga patahe pero ito ang pinakakalidad na pagkain na pwedeng matikman ng kanilang mga customer. Napakasaya ni Becky dahil kahit papaano may madadagdag na sa mga kinikita niya araw-araw. Hindi naging madali ang pagpapatayo niya ng restaurant, lalo na at kailangan niyang ibuhos ang lahat ng mga naipon niyang pera dito. May 5 din siyang taong pinagtatrabaho at binabayaran gabi-gabi. Pero desidido naman ang nurse na ipagpatuloy ang kanyang ambisyon. Lalo na at bago pa man siya mag-nurse ay ito naman na talaga ang kanyang pinangarap. Bukod pa rito, kung sakali mang lumago ang kanyang negosyo, ay pwede na siyang umalis sa pagiging isang nurse at pag-focusan na lamang ang kanyang pangarap. 2 taon ang lumipas sa 2 tao na ito na may magkaibang buhay at hindi magkakilala. Para sa babaeng si Becky, sa wakas ay nagbunga na ang kanyang paghihirap. Ang isang maliit na restaurant na sinimulan niya na noong una ay nahirapan siyang kapain, ngayon ay tuluyan ng lumago.
nagkaroon siya ng maraming mga customer na talaga namang binabalik-balikan ang kanyang restaurant. Kaya naman ngayon ay nakapag-hire na nga rin siya ng katulong na pwedeng mangalaga sa kanyang kapatid sa mga panahon na wala siya. At nabigyan niya na rin ng tamang pangangailangan ang kanyang nanay. Nasa punto na siya ng kanyang buhay na pwede na siyang umalis sa pagiging isang nurse at ipagpatuloy na lang ang kanyang pagnenegosyo. Kaya naman, ganito ang ginawa ni Becky. Nagpasa na siya ng resignation letter at 1 linggo na lamang bago matapos ang karera niya sa hospital na halos 7 taon niya ring pinagtrabahuan. Masarap sa pakiramdam para kay Becky na makakaalis na siya. Ngunit sa parehong pagkakataon, hindi niya maiwasan na ma-miss ang mga taong nakasalamuha at nakatrabaho niya sa establishmentong ito. Pero kung gumaganda naman ang buhay ni Becky, kabaliktaran naman ang nangyayari sa lalaking si Julian. Sa kabila kasi ng pagsusumikap niya sa buhay upang maibigay ang pangangailangan ng tatay at ng anak niya, hindi siya umuusad. Pagkatapos kasi ng proyekto nila bilang isang construction worker, babalik na naman siya sa pagiging isang tambay at maghihintay na lamang ng kung sino mang tatawag sa kanya upang muli ay magkaroon siya ng trabaho. Talaga namang napakahirap ng buhay niya, pero mas lalo pa itong humirap dahil sa koneksyon niya sa pinagbabawal na gamot. Kahit na kasi halos 3 taon nang hindi gumagamit si Julian, ay nagsisilbi pa rin siyang middleman ng kanyang kaibigan at ng iba pang drug pusher para magbentahan ng mga droga. Labag man ito sa kanyang kagustuhan, pero alam niya naman ang pwedeng mangyaring masama sa kanya kapag hindi niya sinunod ang gusto ng mga tao na ito. Hanggang kailan ba ako magpapaalipin sa mga masasamang bagay sa mundong to? Gusto ko nang lumaya, gusto ko nang magbagong buhay, gusto kong bigyan ng panibagong pagkakataon yung anak at tatay ko. Alam kong marami akong naging pagkakasala noong bata pa ako, pero hindi ba pwedeng magbago? Diyos ko, pakiusap, gagawin ko ang lahat, bigyan niyo lang ako ng mapayapang buhay. Ito ang laging panalangin ng lalaking si Julian. Sa tuwing sumasapit ang gabi at nakakaramdam siya ng malakas at matinding kalungkutan. At tila ba'y dininig kagad ng bathala ang kanyang kahilingan. Matapos kasi ang 1 buwan na paghahanap ng trabaho, natanggap si Julian bilang isang janitor sa isang paaralan sa kanilang lugar na labis niyang ikinasaya. Well, hindi man ganoon kalaki ang kanyang pwedeng sahurin, pero sapat naman na ito, lalong-lalo na at siguradong magiging regular na siya sa pagtatrabaho dito at magkakaroon nga siya ng sweldo buwan-buwan na talaga namang malaking tulong sa kanyang pamilya. Masaya niya itong ibinalita sa kanyang tatay na katulad niya ay masaya rin sa pagsusumikap ng kanyang anak na makahanap ng isang matinong trabaho. Alam mo nak, nung nasa kasagsagan ka pa ng bisyo mo, lagi kong sinisisi yung sarili ko bakit kita pinabayaan. Alam ko na lumaki kang walang nanay pero hindi naman sapat na rason yun para pabayaan kita. Kaya nung nakikita na kitang nagbabagong buhay at ginagawa mo ang lahat para matustusan yung mga pangangailangan natin, sobra ko yung pinagpasalamat sa Diyos. Isa ako sa pinakamaswerteng tatay kasi may anak akong katulad mo. Mahal na mahal kita, Julian. Mahal na mahal ko kayo ng apo ko, kaya magpatuloy lang tayo sa paglaban sa buhay na to. Giginhawa rin tayo. Naniniwala ako dun. Ito ang naiiyak na wika ni Alfred, ang tatay ni Julian, nang makapag-usap sila isang gabi at nang ibalita ni Julian ang kanyang trabaho sa kanya. Hindi naman maiwasan ni Julian na maiyak, ngunit ayaw niya ito ipakita sa tatay niya. Nakita kasi niya kung paanong nagpakahirap si Alfred sa buhay, na kung saan para kay Julian ay wala namang kasalanan ng tatay niyang si Alfred kung bakit nalulung siya sa mga bisyo. Nakita niya kung paanong nagsumikap si Alfred na ibigay ang kanyang mga pangangailangan, kung paanong gumigising ito ng madaling araw nang walang palya para lamang pumasok sa 3 mga trabaho niya na kanyang pinagsasabay-sabay araw-araw. At nang dahil sa kasipagan ng tatay niyang si Alfred, medyo guminhawa naman ang kanilang buhay. Ngunit ito rin ang nagbukas sa kanya ng pagkakataon at tsansa na matikman at maranasan ang ibang mga bagay na alam naman niyang masama sa kanyang buhay. Sa pamamagitan kasi ng perang pinaghirapan ng tatay niya noon, gumagawa siya ng mga iligal na bagay na talaga namang sigurado siyang ikakadismaya ni Alfred. Pero huli na ang lahat nang malaman ni Alfred na lulong na sa droga ang kanyang anak dahil kasi sa pagkabisi niya sa trabaho,
Wala siyang oras para makamusta ito. Pero lagi niya namang ibinibigay ang mga pangangailangan nito. At sa kasagsagan ng matinding dagok na ito sa kanilang pamilya, hindi tumigil si Alfred na maniwala sa kanyang anak na darating ang panahon na magbabago pa ito at hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Halos hindi na nga maalala ngayon ni Alfred ang huling pagkakataon na nakita niyang lasing o kaya naman gumagawa ng bisyo ang kanyang anak. Kaya naman sobrang proud siya sa narating ni Julian. Malay mo, sa trabahong mong yan janitor sa paaralan, baka makapag-aral ka na rin. Di natin alam. Masayang pagbibiro ni Alfred dahil alam niya naman at kilala niya ang kanyang anak na gusto nga ni Julian na makapagtapos sa pag-aaral. Pa, elementary school yung papasukan ko, hindi college. Graduate na ako ng high school pa. Wala lang akong college degree, ito talaga si Papa malilimutin na. Natatawang saad naman ni Julian. Napakamot ng ulo si Alfred. Napatingin sa kanyang anak na natatawa. Oo nga, nalimutan ko. Yung huling naalala kasi kita. Parang kasing liit mo lang yung anak mong si Christina. Ngayon, ang laki-laki na pala ng anak ko. Napakarami mo ng pagsubok na pinagdaanan. At masaya akong nalagpasan mo lahat ng yun. Proud na proud talaga ako sa iyo, anak. Ngunit, ang masayang pagkakataon na ito ng kanilang buhay ay tuluyan ding matatapos sa isang iglap lamang. Dahil nga hindi pa tuluyang napuputol ni Julian ang koneksyon niya sa pagbebenta ng pinagbabawal na gamot dulot ng takot ng kanyang nararamdaman sa tuwing tinatakot siya ng kanyang mga kaibigan na may masamang mangyayari sa kanya kung sakaling titigilan niya ang pagiging middleman sa bintahan ng droga. Matagal naman nang naisip ni Julian na i-report na ito sa mga pulis, ngunit hindi doon matatapos ang kanyang problema kung sakaling gawin niya ito. Masyadong malaki ang grupo ng mga iligal na taong ito at kahit makapakulong siya ng 5 sa mga miyembro ng grupong ito, ay siguradong hindi maganda ang kakahantungan niya kung sakaling malaman ng buong grupo na siya ang nagsumbong sa mga otoridad. Kaya naman, halos 2 taon na ipit sa sitwasyon si Alfred at magtatapos na dito ang lahat. Sa kalagitnaan kasi ng transaksyon, habang inaabot ni Alfred sa dati niyang mga kaibigan ang droga na binili nila, pakiusap naman no, palayain niyo na ako. Matagal na akong tapos sa ganitong sistema. May anak ako at may tatay, kailangan nila ako. Sana naman maintindihan niyo ako. Sana huling pagkakataon na to. Huling pagkakataon na gagawin ko to sa inyo. Pakiusap. Seryosong pagmamakaawa ni Julian sa kanyang mga kaibigan habang nakakunot ang kanyang noo at tila ba ay nahihirapan na sa kanyang sitwasyon. Maya-maya pa ay tinapik siya ng kanyang kaibigan sa balikat. Huwag kang mag-alala, Julian. Sige, naintindihan ka naman namin at pinakita mo naman na hindi mo kami basta-bastang bibitawan ng ganun-ganun lang. Sige, pumapayag na kami. Ito na yung huling pagkakataon na gagawin mo to para sa amin, okay? Ngiti pa nito habang hawak-hawak ang ilang gramo ng droga. Ngunit maya-maya pa ay biglang may sumigaw sa likuran nila. Itaas ang kamay! Mga pulis to! Nang marinig ni Julian ng mga katagang yun, nagsitaasan ng kanyang mga balahibo. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Nagsitakbuhan ng mga kaibigan niya ngunit nanatili siyang paralisado sa kanyang natatayuan. Alam niya naman na hindi siya gumagawa ng masama. Alam niya naman na naiipit lamang siya sa sitwasyon. Kaya naman gusto niyang sumuko at patunayan na inosente siya. Ngunit isang malakas na sipa sa likod ang nagpatumba sa kanya. Dumapa siya at itinaas ang kanyang mga kamay. Nag-iisa lamang siyang nahuli sa mga pagkakataong iyon habang ang iba niyang mga kaibigan ay tuluyang nakatakbo. Tarantado, nakatakbo yung iba! Habulin niyo! Habang apak-apak niya sa likod nito si Julian. Sir, pakiusap. Inosente po ako. Naiiyak na wika ng lalaki. Gago ka ba? Sa tingin mo maniniwala kaming inosente ka? Kitang-kita namin kung paano mo inabot yung droga sa mga kasamahan mo. Kaya wala nang magagawa yung pagmamakaawa mo, sumama ka na lang sa presinto. Mataas na tonong saad ng pulis. Hindi na nga tuluyan pang nakapagsalita si Julian. Iniisip niya ang kinabukasan. Ano na lamang kaya ang mararamdaman ng kanyang anak kapag nalaman ito na nakulong ang kanyang tatay, lalong-lalo na para sa tatay niyang si Alfred. Pinangako niya pa naman dito na nagbagong buhay na talaga siya. Ngunit ngayon, sa hindi na mabilang na pagkakataon,
muli niya na namang madidismaya ang tatay niya. Kaya naman habang pinapasakay siya sa police car ng mga otoridad, hindi mawaglit sa kanyang isipan ang mga salitang, "Patawad pa. Patawad anak ko. Patawad talaga." Bulong niya habang tuloy-tuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha. Napakasakit nito para kay Julian. Nagkataon kasi na nakahanap na sana siya ng isang matinong trabaho. Tapos ngayon ay makukulong pa siya. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Gusto man niyang aminin na inosente siya, ngunit wala na siyang magagawa. 7 taon ang makalipas. Ang buhay ng babaeng si Becky ay tuluyan na ngang bumaliktad. Ang unang restaurant na itinayo niya ay tuluyang lumago. Ngayon nagmamay-ari na siya ng 4 na malalaking restaurant sa kanilang syudad. Pero lahat ng ito ay nagawa niya dahil sa kanyang paghihirap at pagsusumika. Hindi mabilang ang mga gabi na halos wala siyang tulog para lamang ma-manage ang ganito kalalaki niyang negosyo. Ngunit ngayon nakapagpatayo na nga siya ng isang malaking bahay na kung saan ay kasyang-kasya dito ang kanyang matandang nanay at may sakit na kapatid. Nagkaroon na rin siya ng maraming oras para makasama ang mga ito, lalo na't hindi niya naman na kailangang magtrabaho ng buong gabi para lamang maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Hanggang isang hapon, nasa loob ng restaurant si Becky. Closing na nito at kinakausap niya ang kanyang nanay sa telepono. "Anak, hindi ka pa ba uuwi?" Pag-aalalang tanong nito sa kanya. "Pauwi na po ako, ma. May naayos lang po ako dito. Kinausap ko lang din yung manager sa mga gagawin kinabukasan. May mga sira kasi sa kusina. Hindi ko alam ng ginawa ng kontraktor dito." Pamamroblemang sagot naman ni Becky. Nang mga panahon na iyon ay nasa pang-4 siyang restaurant. Ito ay isang bagong bukas na establishmento. "O sige anak, basta mag-iingat ka ha. Tawagan mo na lang ako kapag nasa biyahe ka na." Sagot naman ng nanay niya sa kabilang linya. At nahahalata na nga ng matanda ang pagkapagod at problemang nararamdaman ni Becky. Kaya naman agad na rin itong binaba ang tawag. "Kuya, mauna na ako ha. Bukas na lang natin ayusin yung mga problema dyan. Tapos nga pala, yung mga sweldo ng empleyado natin bukas, ikaw na rin bahala. Ipapadala ko na lang sa account mo." Bilin ni Becky sa kanyang manager na si Ryan. "Sige po ma'am, ako na pong bahala. Mag-ingat po kayo sa biyahe." Habang papunta si Becky sa parking lot kung saan nakaparada ang kanyang kotse, punong-puno ng problema ang kanyang utak. Ang dami niyang kailangang ayusin. Ganito talaga ang kailangang isakripisyo ng isang business owner na katulad niya. Hindi nga siya nagtatrabaho ng buong gabi, ngunit ang mga problema naman niya ay iniisip niya ng magdamag. Pero para sa araw na iyon, handa na si Becky nakalimutan ang kanyang mga problema. Gusto niya nang umuwi at makasama ang kanyang pamilya. Sa mga pagkakataong ito ay hindi pa rin nagkakaroon ng kasintahan si Becky. Sobra siyang nag-focus sa kanyang ginagawa na tuluyan niya nang nalimutan na darating ang araw na gugustuhin niya ring magkapamilya. Para sa kanya ay sapat na ang kanyang nanay at ang kanyang kapatid at sila lamang ang kinikailangan niya sa mundong ito. Ngunit hindi pa pala natatapos ang problema sa araw na iyon para kay Becky. Nang i-start niya kasi ang kanyang sasakyan para sana magmaneho na papalabas ay hindi ito umaandar. "Hays, ayaw talaga akong pagpahingain ng mga problema na to." Inis na wika niya habang lumalabas sa sasakyan. At doon ay napagtanto niya na maaaring nasira ang kanyang sasakyan. Ngunit hindi niya alam kung bakit at kung papaano. Kaya naman tumawag muna siya ng kakilala niyang mekaniko para tumingin ng sasakyan. Sakto naman na nasa kabilang kalsada lamang ito nakatira kung saan nasaan ang restaurant. At makalipas nga ang 15 minutong paghihintay ni Becky, dumating kagad ang mekaniko na kung saan napag-alaman nito na nasira ang mga wiring sa sasakyan ni Becky. "Ha? Paano nangyari yun? Bagong-bago yung sasakyan ko, paano masisira?" Inis na wika ni Becky na talaga namang punong-puno na ng problema sa kanyang ulo. Kasi ma'am, parang may mga daga yata dito sa pinagpaparkingan nyo. Base dito sa nakikita ko, mga ngat-ngat ng daga to eh. Pagpapaliwanag ng mekaniko. "Maayos ba yan kuya? Kailangan ko na kasing umuwi, gusto ko na magpahinga rin eh." "Pasensya na po kayo ma'am, pero yung ganitong mga sira, halos 3 araw po ito aayusin. May kailangan pa po tayong orderin ng mga parts. Kaya sa tingin ko kailangan nyo na lang pong mag-book ng sasakyan ngayon. Gusto nyo po, samahan ko na kayo?" Hindi na, okay na."
Ako na lang muna. Pakitawagan na lang ako kapag naayos mo na yan. Bigyan mo na lang ako ng update. Sagot naman ni Becky sa kanya. Talaga namang punong-puno ng problema ang araw na iyon. Kaya naman napagdesisyonan na lamang ni Becky na mag-commute na lamang. Matagal-tagal ng panahon simula noong huli siyang mag-commute. Simula kasi nagkaroon siya ng isang malaking negosyo at mga restaurant. Hindi na siya nakaranas na sumakay sa tren o di naman kaya ay mag-commute sa bus. Nasa 5 sasakyan na ang pinagpipilian niya para gamitin upang imaneho papunta sa kanyang trabaho. Kaya naman hindi maiwasan ni Becky na mamiss ang mga pagkakataong katulad nito. Kaya naman napagdesisyonan niya na lamang sumakay sa tren noong mga pagkakataong yun. Pagkasakay niya pa lamang ng tren, sobra siyang nanibago sa dami at siksika ng mga taong nasa loob noon. Grabe, ganito pala yung tinitiis ko araw-araw para lang makapasok dati. Sobra akong pinagpapala talaga. Salamat sa Diyos. Iyon ang mga katagang naiisip ni Becky habang pinagmamasdan ang refleksyon ng mukha niya sa may salamin ng tren. Ngunit, hindi pa pala natatapos ang sorpresa para sa buhay ni Becky noong araw na iyon. Maya-maya kasi, napansin niya ang isang presensya ng isang misteryosong lalaki na nakatitig sa kanya mula sa kabilang dulo ng tren. Medyo malayo ang kanilang distansya pero alam niya at nararamdaman niya nang mga titig na ito ay tila ba direktang tumutusok sa kanya. Noong una ay pinagwalang bahala niya lamang ito. Pero habang tumatagal at habang lumalayo ang distansya ng kanilang pinaglalakbayan, ay paunti-unting nakakaramdam ng hindi pagkakomportable si Becky sa sitwasyon. Kaya naman iniisip niya na lamang na aalis at lalabas na lamang kaagad siya ng tren kapag huminto na ito at magtatago sa mga taong lumalabas din ng tren. Ngunit nang makarating na sila sa istasyon, nasaktuhan naman na kung saan bumaba si Becky ay doong istasyon din bumaba ang misteryosong lalaki. Habang tumatagal ay pabilis na ng pabilis ang paglalakad ni Becky. Kailangan niya na kagad makaalis sa lugar niya iyon. Bukod kasi sa hindi siya komportable sa dami ng mga tao at hirap ng biyahe na kanyang naranasan, mas nakakatakot pa ang lalaking ito na sumusunod sa kanya. Ano bang gusto niya sa akin? Kanina niya pa ako sinusundan. Natatakot na wika ni Becky habang naghahanap ng kung sino man ang pwedeng makatulong sa kanya. Sasakay na lamang sana siya sa isang taxi. Ngunit pagkalingon niya ay nasa likuran niya na ang lalaki. Anong gusto mong gawin sa akin? Natatakot na wika ni Becky. Ngunit bago pa makapagsalita ang lalaki ay tumakbo na si Becky papalayo at sumakay sa pinakamalapit na bus na kanyang nakita. Hindi na nga nagkaroon pa ng pagkakataon ng lalaki na ipaliwanag ang kanyang sarili. Nang marating na si Becky sa kanilang bahay, ang buong akala niya ay ligtas na siya. Ngunit hanggang dito pala ay nasundan siya ng lalaki. Ang kasuotan ng lalaking ito ay sobrang luma na. Kupas na ang t-shirt at pantalon niya. Maging ang tsinelas niya ay talaga namang sira-sira na rin. Na nagdagdag pa sa nakakatakot nitong itsura. Pero ngayon alam na ng lalaki ang tinitirhan ni Becky. Kaya naman takot na takot si Becky kung papasok ba siya sa kanilang bahay. Naganap siya ng pwesto sa kanilang lugar na mayroong CCTV at doon huminto. Lakas loob niyang hinarap ang lalaki. Malaking tulong ang CCTV na ito kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. O Diyos ko, kung may mangyaring masama sa akin, kayo na lang pong bahalang mag-ingat sa nanay at kapatid ko. Wika ni Becky na hindi magawang makapasok sa kanyang bahay dahil ayaw niya naman na malaman ng lalaking ito kung saan siya nakatira, na pwede pang mapahamak ang kanyang buong pamilya. Lakas loob niyang tinitigan ng lalaki. Anong gusto mo? Layuan mo na ako, pakiusap lang. Pagmamakaawa ni Becky. Ngunit nang makita niya ang mga mata ng lalaki, ngayon lamang siya nakakita ng ganitong klase ng mata. Napakabuti kasi ng mata ng lalaki, na para bang hindi mo talaga mababakas na isa siyang masamang tao. Doon ay medyo kumalma na ang kalooban ni Becky, ngunit natatakot pa rin siya sa kung ano ang gusto ng lalaki na ito. Pasensya ka na. Hindi kita gustong takutin. Ang pangalan ko ay Julian. Alam kong hindi mo ako kilala. Paninimula ng lalaking si Julian, habang taimtim at naguguluhang nakikinig naman sa kanya si Becky. Bakit mo ako sinusundan? Sino ka? Wala akong kilalang Julian. Pag-aalalang wika ng babae, habang hinahanda niya na ang kanyang cellphone upang humingi ng tulong. Pakiusap, wala akong gustong gawing masama sa'yo.
Hindi mo ako kilala pero kilala kita. Minsan ako nagtrabaho sa construction site sa hospital na pinagtatrabahuan mo. Alam ko na isa kang nurse dati. Lagi kitang nakikita. Alam kong hindi mo na matatandaan yung itsura ko pero lagi kitang nakakasalubong. Pagpapaliwanag ng lalaki. Oh, ano naman kung dati akong nurse doon, ano gusto mong mangyari ngayon? Nanginginig ang boses ni Becky habang nagsasalita. At dito ay pinaliwanag na ng lalaking si Julian ang kanyang sitwasyon. Sinabi niya na nakulong siya sa isang krimen na hindi niya naman kasalanan. At ngayon ngang nakalabas na siya ng kulungan, nagkataon naman na hindi niya na naabutan pang buhay ang tatay niya na si Alfred. Tuluyang namatay si Alfred dahil sa isang karamdaman. Kaya naman naiwang mag-isa ang kanyang anak. Pero ang kondisyon ng anak niya na butas sa puso ay lalo lamang lumala. Ngayon nga na wala siyang trabaho at kalalabas na lamang ng bilangguan, wala na siyang mahihinga ng tulong. Kanina pa kita tinitignan sa may tren. Nagbabaka sakali sana akong mangmalimos na lang ng tulong para may makain yung anak ko. Nawala na yung tatay ko sa akin at hindi ko mapapatawad yung sarili ko kung pati yung anak kong si Christina mawawala rin. Kaya pakiusap, Becky. Tulungan mo naman ako. Kahit magsilbi mo akong alipin at alalay buong buhay mo. Mapagaling lang yung anak ko. Lumalala na yung kalusugan niya. Hindi na siya makakilos ng maayos nang hindi siya nahihimatay. Mahal na mahal ko yung anak ko at hindi ko kayang may mangyaring masama sa kanya. Namimiss ko na si Papa at ilang beses ko nang gustong tapusin tong buhay ko pero siya na lang ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko kung may mangyaring masama kay Christina. Kaya pakiusap, Becky. Tulungan mo ako. Gagawin ko ang lahat. Babayaran ko kung magkano man yung magagastos nyo. Pagalingin mo yung anak ko. Pagtatrabuhan ko buong buhay ko kapag gumaling siya. Nangangako ako sa'yo. Ibibigay ko ang lahat. Matulungan mo lang ako. Nang marinig ni Becky ang paliwanag ni Julian, doon na tuluyang gumaan ang kanyang kalooban. Inibitahan niya ito na makapasok sa kanilang bahay upang mabigyan ng mainit na tsaa para makapag-usap pa sila ng mas maayos. Ramdam na ramdam ni Becky ang sakit na nararamdaman ni Julian. Dulot ito ng kanyang kamalasan na naranasan sa buhay. Kaya naman nang makita niya ang senseridad sa puso ni Julian, napagdesisyonan niya na tulungan ang anak nito na si Christina na magpagaling. Sinagot ni Becky ang lahat ng mga gastusin sa ospital hanggang sa pagpapalakas ni Christina. Muli namang gumanda ang kalagayan ni Christina. At katulad ng ipinangako ni Julian, nagtrabaho siya kay Becky ng buong sikap. Nagsilbi siyang driver nito o di naman kaya ay janitor sa kanilang restaurant. Pero higit doon ay nakita ni Becky ang potensyal ng lalaking si Julian. Hindi lamang sa kanyang mga ginagawa, kundi sa kung gaano talaga ito kaseryoso na mabago ang kanyang buhay. Kahit hindi niya kasi trabaho ang makapag-serve sa mga customer, pinipilit niya na batiin ang mga customer sa restaurant ni Becky ng puno ng saya at kagalakan. Na kung minsan pa nga, kapag maraming mga customer ay siya na ang nagsiserve ng kanilang mga order, kahit hindi naman siya isang waitress. Nagbibigay rin siya ng mga suggestion kay Becky sa kung paano pang mas mapapaganda ang takbo ng kanilang restaurant. Maging ang mga sira sa kanilang kusina na kalimitan nilang pinaka-pinoproblema, si Julian na ang sumasagot nito. Napakaraming karanasan sa buhay ni Julian at simula noong makilala siya ni Becky ay hindi nagbago ang kabutihan ng puso ng lalaki. Kaya naman napagdesisyonan ni Becky na bigyan pa ng mas magandang trabaho si Julian na kung saan naging assistant manager nga ito ng kanilang restaurant at naging matalik na kaibigan ni Becky. Naging malapit na rin si Becky kay Christina at nagsilbi na nga rin siyang pangalawang magulang nito. Dahil na rin sa kinikailangan ni Christina ng habang buhay na gamutan, ipinangako ni Julian na gagawin niya ang lahat para maibigay sa kanyang anak ang mga pangangailangan nito sa kanyang kalusugan. At ito ay sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa restaurant ni Becky. Hindi naman nagkamali si Becky sa pagtitiwala kay Julian dahil tunay ngang isang masipag na tao si Julian. Habang ang lalaki naman ay hindi makapaniwala na matapos lamang ang pagmamakaawang kanyang ginawa at ilang buwan lamang simula noong makalabas siya ng kulungan ay may isa ng taong nagtiwala sa kanyang kakayanan. Kaya buong buo ang pasasalamat ni Julian sa babae na tinatanaw niya nga itong isang malaking utang na loob. Naging matalik na magkaibigan si Julian at Becky.
na kung saan ay nakabuo nga sila ng isang malaking pamilya sa piling ng nanay ni Becky at kapatid nito at sa anak naman ni Julian. Pamalagian din kada linggo kung bisitahin ni Julian ang kanyang tatay na si Alfred, na kung saan ay kinakausap niya ito sa puntod. Pa, okay na yung buhay ng anak mo. Pasensya ka na kung hindi mo to naabutan. Pero ginawa ko naman ang lahat pa. Sadyang nahuli na ang panahon. Kung mag-alala pa, aalagaan ko si Christina. Papatunayan ko pa na hindi ka nagkamaling nagtiwala ka sa akin. Sa tuwing pumupunta si Julian sa puntod ng tatay niya, hindi niya maiwasang maluha. Pakiramdam niya yung dami niyang pagkukulang dito bilang isang anak. At gusto niya ngang bawiin ang lahat ng mga ito sa pamamagitan ng pag-aaruga at pag-aalaga sa nag-iisa niyang anak na si Christina. Lagi mang inaasar ng mga tao sila Julian at Becky kung bakit hindi na lamang sila ang magsama at maging mag-asawa. Ngunit mas pinahalagahan nila ang kanilang pagkakaibigan. Para sa kanila, mas importante itong relasyon kaysa sa anumang bagay. At sapat naman na sa kanila ang ganito, ang magsilbing mabuting kaibigan sa isa't isa. Si Alfred ang buhay na patunay na kapag hindi ka tumigil magsumikap sa buhay at hindi mo tinantanan ang iyong mga pangarap, nagkamali ka man pero patuloy kang bumabangon ay siguradong may malaking gantimpalang naghihintay sa iyo. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.